Matapos ang nakakagulat na deklarasyon ng Kakin Empire na maglalayag sila patungong Dark Continent at ang pagpapakilala ng sinasabing anak ni Netero na nagpawindang sa lahat ng Zodiacs, ngayon na i-review na natin ang episode 2 ng ating Dark Continent series ay sa wakas malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang laman ng pangalawang DVD na iniwan ni Netero, pati na ang nakakatakot na impormasyon at revelasyon patungkol sa Dark Continent. あえてパンドラの箱に触れまいとしている。 Ang pamagat ng chapter natin ngayon ay Threats at nagsimula ang chapter sa isang eksena na kung saan ay pinakita ang building ng IPA o ang International Permit Agencies habang maririnig ang isang conversation dito patungkol sa layunin ng IPA. Natanong ng isang lalaki na wikang pinirmahan mo na ba ang kontrata? Nasagot naman ng isa pang lalaki na oo. Kaya paliwanag nung nagtanong na ang kanilang trabaho daw dito sa IPA ay ang mag-research sa mga paglalakbay sa buong mundo at i-organize ang mga nakolektang data ng kanilang research. At kasali din sa kanilang mga data na kinukuha ay ang tungkol sa political, panlipunan, biodiversity at climate, pati na nga ang risk at mga banta ay na-identify din nila. Sila rin ang responsable sa pagbibigay ng safety index ng isang bansa kung gaano ito ka-safety. Lahat ng yan ay ginagawa dito mismo sa IPA na kung saan ay dito na ipinakita ang director ng IPA na ang siyang nagsalita at nagpaliwanag kanina sa layunin ng IPA na ayon sa kanya habang kausap itong lalaki na si Steiner na ang special unit daw na kung saan naka-assign itong si Steiner ay may importante raw misyon o trabaho at yan ay ang i-manage ang mga paglalayag nitong lahat ng mga kontinente. Bagay na sagot naman ni Steiner ay aware naman daw siya. Kaya na may dito na siya tinanong ng IPA director na kung anong araw ang numero 1 rule para sa mga nagtatrabaho rito o sa mga taong na-assign sa trabaho gaya nitong kay Steiner. In which ay sagot naman ni Steiner na ang rule daw ay dapat na mahigpit nilang idaan sa screening ang lahat ng aplikante na maglalayag patungong New World na kung saan ay idadaan nila ang mga aplikante sa matinding iba't ibang klase ng pag-uusisa at training process. At kung meron mang maging kwalipikado ay obligado rin daw sila na samahan ang mga to at gawin ang kanilang makakaya na i-maximize ang safety ng buong paglalayag. In which ay tanong naman ng director na sa madaling salita tugon naman ni Steiner na sa madaling salita wag na wag daw nilang hihintulutan ang kahit ni sino na pumunta sa New World. Ang screening process na yan mga kaibigan ay ang bagay na gustong iwasan ni Beyond Netero. Kaya paliwanag naman ni Steiner habang nasa loob ng isang elevator kasama itong director na kinakailangan daw talaga nilang panatiliin na nakatali ang mga kwalipikadong aplikante. Kung kaya't dito na nagpaliwanag ang director habang pinipindot ang button ng elevator na wikang pero may problema raw. Natanong naman ni Steiner na tungkol ba ito sa Kakin? Nasagot naman ng director na oo. Ginagawa lang daw nila ang kanilang mga gusto. Kasi hindi sila pumirma sa treaty o kasunduan ng V5. Dahilan na nagagawa raw nila ngayong i-bypass ang screening process gaya ng ginawa ni na Beyond na di na dumaan pa sa screening process na ipinaliwanag kanina ni Steiner mga kaibigan. So dagdag pa ng director na ngayon ang Kakin ay nagde-demand pa raw ng unlimited access sa kanilang paglalayag. At ang pinakamalaking problema pa raw dito ay ang kanila raw paglalayag ay hindi para mag-sightseeing lamang, kundi ang paglalayag na ito ay may layunin na mang-colonize. Napaliwanag pa ng director na ang ayaw na ayaw pa naman daw talaga ng mga gatekeeper sa New World ay mga taong walang manners. Sabay pinakita rito ang isang misteryosong gate na nagre-refer sa gate na binabantayan ng sinasabing gatekeeper. At ang isa sa mga popular theory tungkol sa gatekeeper mga kaibigan ay ang theory na ang gatekeeper daw ay mula raw sa clan ni Kurapika na ang Kurta clan. One reason ay yung pattern daw ng gate na similar daw sa pattern na nakalagay din sa bote ng medicine ni na Kurapika na nagsosuppress sa kanilang Scarlet Eyes noon. Anyways, matapos niyan ay dagdag pa ng director na kung mag-fail daw ang mangyaring negotiation sa paparating na summit o pagtitipon ng mga world leaders ay masasabi niyang magiging mahirap na para sa kanila na pigilan ang Kakin Empire sa kanilang gagawin. In which ay tanong naman ni Steiner na ano na raw mangyayari kung di nila mapipigilan ang Kakin. Nasagot naman ng director na Pandora's Box daw na ang takip na dapat ay nakasarado sana ay mabubuksan daw. Ang Pandora's Box ay isang metaphor na nangangahulugan lamang na wag buksan o galawin ang isang bagay na maaaring magbibigay ng kamalasan o maraming problema. Kung kaya't dito naman napangiti si Steiner na wikang gumagamit na raw ngayon ang director ng figure of speech. Nasagot naman ng director na noon sa kabataan niya ay akala niya rin daw na pinasobraan lang ang mga naririnig niyang kwento patungkol sa New World o sa Dark Continent. Subalit nagbago raw ang lahat ng iyon noon simula nung dumating daw siya dito sa lugar na pinuntahan nila ngayon
na isang napaka-secured na basement na maya-maya pa nang binuksan na ng director ang napaka-secured din na pintuan ay may kita si Steiner na nakatayo habang kinakausap ng director ang isa sa mga nagtatrabaho dito na nakasuot ng isang whole body protective gear. At ang rason na nakatayo lang si Steiner dito mga kaibigan ay dahil pala sa sobrang pagkagulat na hindi siya makapaniwala sa mga bagay na bumungad ngayon sa kanya kasi makikita mga kaibigan ang tila ba'y mga hindi na ma-identify na nilalang na nakalagay sa mga cell. At ang bawat isa sa mga to ay may katawan pala ng tao na hindi na ma-identify mga kaibigan na mapapaisip ka na nasa out of this world talaga ang may kagagawan ng mga to sapagkat grabe talaga ang sinapit ng mga taong yan mga kaibigan. Kung kaya't habang ipinapakita ng director ang lahat ng yan kay Steiner ay dito naman napatanong ang di makapaniwalang si Steiner na wikang ano ba raw itong mga nakapreserve dito? Nasagot naman ng director na mga tao raw ang lahat ng yan o technically mga tao raw ang mga to noon. Maya-maya pa may kinuha naman ang director sa isang vault habang nagsasalita na wikang ang libro na tinatawag na Journey to the New World na ipinablish daan-daan taon nang nakalipas na napagkamalan pa noong isang libro na isinulat ng isang baliw na ikinategorize pa na isang fiction ang libro ngayon ay isang libro na matatawag na isang legendary book. At dito ay may ibinigay namang libro ang director kay Steiner sabay sabing ang una mong trabaho ay ang basahin ang bawat salita na nakasulat dito. Ang librong to ay isang kopya lamang ng librong Journey to the New World kaya pwede raw maglagay si Steiner ng notes sa libro mismo. Kaya tanong naman ni Steiner na ano raw ang laman ng librong to. Inulit siya sagot naman ng director na ang laman niyan ay ang mga kapalit o bayad na ibinigay sa sangkatauhan dahil sa pagpunta sa New World. At ang mga tinutukoy niyang bayad o consequences ay nangyayari pa rin daw hanggang sa ngayon mga kaibigan dito sa kanilang kilalang mundo. Kaya nagpang paliwanag ng director na wikang nakita mo mga maraming bilang ng mga katawan dyan na parang pinagpipiga na tuwalya, di ba? Ang libro daw na Journey to the New World ay may record din daw na nakasulat patungkol sa mga taong katawan na parang naging tuwalya ring pinagpipiga. Pero itong mga nakikita raw ni Steiner ngayon ay hindi raw nangyari o hindi nila na-retrieve mula sa Dark Continent gaya ng nakasulat sa libro. Sa halip ang katawan na yan ay nanggaling daw o nangyari mismo dito sa kanilang kilalang mundo. Kaya tanong naman ni Steiner kung ang mga biktima ba ay may record ba raw sa pagpunta sa New World. Nasagot naman ng director na wala raw. At yan daw ang isa sa mga problema dito. Ayon kasi ng iba, nakagagawan daw ito ng mafia. Since na may connection daw ang mga biktimang yan sa mafia. Pero ang testimony sa mga nakawitness nito ay salungat sa mga sinasabi ng iba. Kasi bukod sa nireject ng mga nakawitness ang theory na ang mafia ang may gawa nito, ayon kasi sa mga nakawitness na nangyari daw ang insidente in an instant talaga na sa isang iglap ay bigla na lang naging ganito ang mga taong yan sa kanilang harapan mismo. At among daw sa mga witness sa pangyayari ay ang mga doktor daw, guro, pastor at mga pulis. Na base sa mga witness na yan mas mabuti pa nga lang daw na nakadroga ang mga to. Na sana ay ganun na lang daw sana ang case ayon ng director. Pero as we can see ay totoong totoo ang sinabi ng mga witness. Kaya habang papaalis na sila sabi naman ng director na kailangan daw ni Steiner na basahin ang libro at mag-submit ng report next week. Kailangan daw ni Steiner na i-identify ang risk sa iba't ibang anggulo patungkol sa pagpunta sa New World. Na habang nagsasalita pang director maya-maya pa bigla na may kamay na humampas sa isang glass dito sa gilid ni Steiner. Na naging gulat ni Steiner nang makikita ang lalaking nakakulong na nakatutok lamang sa kanya. Kaya habang gulat na gulat itong si Steiner paliwanag naman ng director na ang lalaking to ay ang nag-iisa lang daw survivor dito sa kanilang pasilidad. Pero hindi na raw ito tao. Hindi na raw ito kumakain ng pagkain na tao kasi for 50 years ang kinakain lamang nito ay ang sarili nitong laman para mabuhay. Natanong naman ni Steiner na 50 years. Natugon naman ng director na ang lalaki ay hindi na raw kasi namamatay at mas detalyado pa raw ang report nito sa nakasulat sa documents. Dadag pa ng director na ang lalaki ay isa raw umanong hunter noon na minsan nang pumunta sa New World. Maya-maya pa dito na tinapos ng director ang kanyang salita na wika. Every time daw kasi na may pupunta sa New World o Dark Continent ay may babalik at babalik talaga o may maiuwi raw talagang banta o threat ang tao. Threat na may potensyal na umubos sa sangkatauhan. At ang mga nakikita raw ngayon ni Steiner ay ang resulta daw ng sekretong paglalayag noon ng mga tao sa Dark Continent upang mang-colonize na nangyari matapos ang treaty na ginawa ng V5 200 years ago. So kahit nagsagawa na ng treaty ang V5 mga kaibigan na nagpuprohibit sa pagpunta sa Dark Continent ay may mga secret voyage pa rin nangyari matapos ang treaty na yon. At nagresulta ito sa pag-uwi ng mga taong yan ng mga threat dito sa kilala nilang mundo. Kaya matapos ang eksena dito sa IPA ay sa pag-uwi ni Steiner ay dito na niya binasa ang libro at nag-research. Na matapos niyan ay dito naman ipinakita o ipinay sa wakas ang ikalawang DVD na ibinigay ni Nether
Netero. Na ayon dito kay Netero na nasa video na wikang dahil sa political reason ay iniwasan daw ng V5 ang Hunters Association noon at nagsagawa ng kanilang sekretong research team na pupunta sa New World at ang kanyang anak na si Beyond ay ang in charge daw pala noon sa decision making ng ekspedisyon na yon. So this confirms na anak nga ni Netero si Beyond. Pero pa ni Netero na binaliwala daw noon ni Beyond ang kanyang mga warning at nag-insist New World. Nasa isipan ni Steiner habang binabasa niya ito ay na-realize niya na ang Dark Continent ay isang lugar na hindi raw dapat puntahan ng sangkatauhan. At di lang dito nagtapos ang revelasyon mga kaibigan at turn of events. Kasi sa huling parte ng chapter na ito ay may iginuhit si Togashi na isang kilala nating karakter na nanggaling pala sa Dark Continent. At yan ay walang iba kundi si Nanika. Ang entity na nagipag-coexist sa kapatid noon ni Killua na si Aloka. Na lagi nating naririnig sa entity na to ang salitang I o yes in Japanese. Pero sa halip na ang formal yes in Japanese na hi ang dapat na ginagamit nito ay pagdating kay Nanika AI lang ang kanyang pagbigkas sa hi, which confirms in a vague way na si Nanika ay ang gaseous life form pala na ang I. Since na ang mga I ay tinatawag din na codependence of desire na related sa ugali ni Nanika na gustong i-please ang isang individual. Na sa case na to ay ang kanyang gustong i-please at nagpapakita siya ng devotion ay dito sa kapatid ni Aloka na si Killua na mahal si Aloka at Nanika. Bukod pa riyan ang I ay nangangahulugan ding love. In addition ay ang description na gaseous life form ay similar sa lumalabas na kulay itim na gas o usok sa tuwing tumitik over si Nanika kay Aloka. Bukod pa riyan ay ang mga taong naging para mga pinagpipigang tuwalya na nakasulat sa Journey to the New World na nakita rin dito sa kilala nilang mundo ay malaki ang tsansa na ang mga katabang to ay ang mga biktima ng kapangyarihan ni Nanika mga kaibigan. In other words ay malaki talaga ang tsansa na si Nanika ay ang I base dito sa iginuhit ni Togashi. So yan mga kaibigan. So in some kind of mystery ay si Aloka at Nanika na mula sa Dark Continent ay nag-coexist sa iisang katawan. At ang maaaring tao na responsable sa pagpoposes ng isang nilalang mula sa Dark Continent dito kay Aloka ay malalaman natin sa susunod na mga chapter. Dahil dito mo natin tatapusin ang chapter review sa panel na ito. So yan mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this.